Mga master, isa po sa mga inaabangan na memo ng DepEd noong mga nagdaang linggo, partikular ng mga baguhan sa Department of Education, ay ito pong tungkol sa PVP ratio na kung tawagin. And available na po ito sa DepEd website, ang DepEd Memorandum Number 53 Series of 2023, Computation of Public School Teachers Proportional Vacation Pay for School Year 2022 to 2023. Mahalaga po ito hindi lamang sa mga newly hired personnel, kundi maging sa lahat ng mga personnel, teaching personnel ng DepEd. Dahil sa pagkakaalam po natin mga master, di po ba, ito po binabahagi po natin sa inyo palagi. Ito pong school break, Christmas break, at ito pong school break pagkatapos ng school year, yun po ay pareho na sinasahuran ang mga guro dahil sa kanila pong PVP or Proportional Vacation Pay. At ang sahod na tinatanggap dapat ng mga guro sa mga period na yan ay nakadepende sa kanilang serbisyo sa loob ng isang school year. At yan po ang pinag-usapan sa memorandum na ito. Ayon sa nilalaman ng DepEd Memorandum Number 53 Series of 2023, ito po, makikita po natin dito yung nangyayari sa nagdaan pong school year. Nagsimula po ang school year August 22, 2022 at natapos July 7, 2023. Hindi po July 14 nagtapos. Yun po mga end of school year rights ay nangyari July 10 to 14, pero yung school year ay nagtapos po ng July 7. Kaya nga po, kung kayo ay active noong panahon ng end of school year rights, ay dapat po meron kayong service credits na nakuha dahil yun po ay outside na ng school year at covered na po siya ng PVP period. So dapat meron po kayong service credits. Sa loob po ng August 22 hanggang July 7, yun po ay equivalent to 320 calendar days. Calendar days po itong ginagamit ng DepEd sa memorandum na ito. At dahil nakapaloob sa period na yan, ito pong Christmas vacation. Okay? Yung natapos po, yung ginagawa po yung Christmas party. So, nangyari po yun December 19, 2022 hanggang January 3, 2023. 16 days po itong tinawag na vacation noong Pasko, Christmas vacation. So, in short, yung actual na calendar days na sakop ng school year, binawas po yung Christmas vacation kasi covered po yun ng PVP. So, from August 22 to July 7, excluding Christmas vacation, meron po siyang 304 calendar days. So, yung pong buong school year na dapat ay pinagserbisyuhan ni teacher ay umabot po ng 304 calendar days. So, dapat po kung ikaw ay in service sa loob ng 304 na ito, meaning to say, buo din ang makukuha ninyo na PVP. So, magkano yung PVP? Ilang araw? Ang PVP days mga master, ito po yung school break. So, nandyan po yung Christmas vacation na 16 days. From December 19 to January 3. Tapos, yun pong tinawag pong long school break from July 8, di ba? July 7 nagtapos yung school year. So July 8 considered na po yun na sakop ng school break. July 8 hanggang sa August 28 kasi nga po nagsimula yung school year ngayong taon, ay August 29. So from July 8 until August 28, yun pong buong period na yun ay bahagi po ng long school break ng mga guro. And that is 52 calendar days. Tapos, idagdag natin yung Christmas vacation na nabanggit kanina pa, 16 days, a total of 68 days. Yung total PVP days na dapat ay makukuha ng isa pong public school teacher. So, gamit po sa dalawang mga mahahalagang impormasyon na ito ay makukuha na po natin yung PVP ratio. So, tandaan po, yung isang buong school year, umabot po siya ng 304 calendar days. Yung pong bakasyon na dapat ay mabigyan ng sahod si teacher ay 68 calendar days. So kung kompleto po kayo sa 304 days, kayo po ay
eligible para sa kompleto din na PVP days na 68 days. Ang problema ngayon, kung ang inyo pong service ay mababa doon sa 304 kasi nga kayo ay hindi pa na-hire upon the start of the previous school year. No, assuming na kayo ay na-hire ng February 1, 2023. So hindi pa kumpleto, hindi niyo naabot yung 304 days, kaya hindi rin magiging 68 days ang inyong matatanggap na PVP days. No, so yung sahod po ninyo during school break ay hindi po kayo masasahuran sa buong school break kasi nga hindi din buo yung inyong serbisyo sa nagdaang school year. So dahil po sa mga data na ito mga master, kaya ang PVP ratio na tawagin sa nagdaan pong school year ay nasa 0.224. Ibig sabihin nito mga master, sa bawat isang araw na ikaw ay in service sa DepEd, meron ka makukuhang 0.224 PVP days. So kung mayroon kang 10 araw na serbisyo sa DepEd, mayroon kang 2.24 PVP days. No? So ganun po, directly proportional po siya. The more days of service, the more PVP days din na makukuha ninyo. Of course, maximum po yung 304 days na equivalent naman sa 68 days na PVP. Ngayon ay atin pong pag-usapan, what if ikaw ay na-hire ng February 1? Mula po February 1, 2023 hanggang sa July 7, 2023 mga master, yung katapusan na nagdaang school year ay aabot po sa 157 days. Ibig sabihin ay 157 days, calendar days ang naging serbisyo po ninyo sa DepEd kung kayo ay na-hire ng February 1, 2023. So makikita po ninyo yung breakdown, no? February 28 days of course kasi counted po yung February 1, March 31 days, April 30, May 31 days, June 30, July 7 days na lang kasi until July 7 lang yung school year, kaya 157 days yung total na service po ninyo. Ang mangyayari po niyan, kung magkano o kung ilang araw ng serbisyo mo ninyo sa DepEd, multiply lamang po yan ng PVP ratio na 0.224. Kaya sa inyo pong serbisyo from February 1 ay meron kayong 35.168 days na PVP. So ibig sabihin nito mga master ay dapat makatanggap kayo ng equivalent to 35 days na proportional vacation pay. Ngayon, kung kayo ay nabigyan ng sahod noong buwan ng July, for example, nabigyan kayo ng sahod ng July, buong buwan meron kayong sahod, pero sa August hindi kayo nakatanggap ng sahod kasi nga yung reason ay maghihintay muna sa PVP ratio. So ang tanong ngayon, kayo ba ay mayroon pang matatanggap from your PVP or sapat na yung natanggap ninyong sahod for the month of July? So ito po, no, ang July ay mayroong 31 days. Sa 31 days na yan, 7 days sakop pa ng previous school year, kaya 24 days doon sakop na ng PVP. Kung kayo ay nabigyan ng sahod for the month of July, ibig sabihin binigyan kayo ng sahod equivalent to 24 PVP days. So kung kayo ay na-hire ng February 1, dapat 35 days ang PVP ninyo. Nabigyan kayo ng sahod noong July, 24 days lang ang natanggap ninyo. So ibig sabihin, mayroon pa kayong natitirang 11 days sa inyo pong PVP na dapat ay ibigay na DepEd sa inyo. Kasi nga 35 days yung na-earn ninyo from your service from February 1. Kung ikaw ay hindi nabigyan ng sahod noong August, mayroon ka pang 11 days na matatanggap from DepEd. Ngayon, kung binigyan ka ng sahod noong buwan ng Agosto, so yung August po ay mayroong 31 days. Sa 31 days na yan, 28 days sakop ng PVP. Yung 3 days lang ang hindi sakop ng PVP. Kung ikaw ay mayroon sanang 35 days na PVP, tapos nabigyan ka ng sahod sa July and August, ibig sabihin mayroon kang dapat bayaran sa DepEd. Kasi 24 days yung PVP, okay yun for the month of July. Sa August
out of 28 days na PVP na binayad sa iyo kasi binigyan ka ng sahod sa Agosto, dapat 11 days lang yung matanggap ninyo sa buwan ng August. Kaya out of 28 days, meron kang 17 days na dapat ibalik sa DepEd. Sa case na yon, ang ginagawa po ay magkakaroon ng PVP overpayment na deduction sa inyong sahod sa mga susunod na buwan para mabayaran ninyo yun pong 17 days na sobra. Yun ay kung na-hire ka ng February 1 tapos nakatanggap ka ng sahod sa July and August. Ngayon kung ikaw ay na-hire ng March 1, so gamitin nyo pa rin po yung nabanggit natin na example kanina, March 1, kwentahin po ninyo kung ilang araw from March 1 until July 7, multiplied po ninyo doon sa PVP ratio na 0.224, yun po ang eligible ninyo na number of PVP days. Pero kung ikaw ay na-hire noong end of 2022, no? End of 2022. So yung kwentahin nyo na lamang mga master ay until December 18 as part ng inyo pong serbisyo. Huwag nyo na pong isali from December 19 to 31 kasi sakop na po yun ng PVP. So ang mangyayari po kung na-hire kayo na November, so counted po ninyo yung days sa November, kung November 1 naman. Kapag December ay December 1 to 18 lamang. Kasi nga yun lamang po yung hindi sakop ng PVP. Tapos sa January, magsimula po kayo sa count sa January 4. So yun po yung mangyayari kung kayo po ay na-hire ng 2022. So ganito po kahalaga yung PVP ratio na ito mga master at bakit marami yung naghihintay na lalabas ang ratio na ito bago makakagawa ng susunod na move. No, so ganyan po kahalaga itong PVP ratio na inilabas ng Department of Education. So sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon, especially po sa mga baguhang miyembro, baguhang empleyado ng DepEd na nag-aabang sa kanilang sahod na sinasabing ibibigay lang kapag nandyan na ang PVP ratio.